Magandang araw po muli. Ito po ang inyong lingkod ka Johnny ng Janitor TV at ito ang Johnny Depp. Usapang utang, usapang ola. So sa mga newbies po, please pakisubscribe na po at pati sa mga loyal at legit subscribers ko po, maraming pong salamat sa patuloy at walang sawang suporta dito sa ating channel mga ka-Johnny. At pakipindot na rin po yung thumbs up sign at pakishare na rin yung videos natin at pakihit na rin yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga videos na ginagawa natin about dito sa mga online lending at unfair debt collection practices na ginagawa nila. So, totoo ba ito, Johnny? May tanong kasi tumatawag po ba ang pulis ng Camp Karingal para lang po sabihin na may court order? Thanks in advance. Ito alam mo kami. Ito alam na yung mga Ito nga payo ko lang sa inyo. Tandaan nyo lang din po, kung sakasakali may mga ma-receive kayong ganyang klase ng mga text, emails, or messages na may sinasabi yung mga OLA agent na yan na tatawagan kayo ng mga pulis, tatawagan kayo ng isang Camp Karingal, Camp Bagong Diwa, para sabihin na may court order kayo. Save nyo lagi yan. Tapos alamin nyo kung ano yung OLA na yan. Para magkaroon kayo, kung sakasakali magpapile kayo na reklamo sa kanila, meron kayong specific na name ng OLA para alam nila na ginagamit sila bilang panganakot o pangharas. Kasi po bawal pong gamitin ng mga lending companies yung mga ganyang klase ng mga harassment para lang maningil sila. Bawal kasi sila makialam sa mga ganyang klase. Tapos ito pa, payo ko lang din, wag kayo naniniwala sa mga sinasabi ng mga OLA agent, mga text nila, lahat yung pagbabanta. Wag po kayo nagpapaniwala sa mga ganyang klase ng mga sinasabi nila. Tandaan niyo, walang katotohanan yung mga yan. Bawal sila dyan. Bawal makialam ang pulis, bawal makialam ang abogado, bawal makialam ang mga ibang government agencies like mga munisipyo o mga barangay, ganyan. Pero yung sa abogado, legal counsel lang naman na kailangan para magkaroon kayo ng proper legal advice. Yun lang naman po ang kailangan na may bigay ng mga abogado. Tandaan nyo po yan na kung sakasakaling papasok sila, kailangan nyo rin po kasi ng tamang legal expertise para maintindihan nyo kung ano yung dapat na maging proseso ng kaso nyo kung sakasaling makakaroon kayo ng problema sa mga lending companies. Pero ito, yung tanong na ganito, halatang halata naman na nananakot lang talaga yan, na naggagawa lang ng kwento para lang bigyan kayo ng harassment sa inyong kaisipan, bigyan kayo ng problema, bigyan kayo ng stress, depress. Huwag kayo nagpapadala sa stress, huwag kayo nagpapadala sa depress, tandaan ninyo, dami ko na nakakausap ng mga depressed na sila, talagang problemado. Ngayon kahit sa TikTok ko, pakisuportahan na nga rin po pala yung aking Facebook page, yung Janitor TV, online lending scams and awareness modus, tsaka yung Janitor TV sa Facebook, sa TikTok account ko po, pakisuportahan na rin po. Pasintabi, medyo siningit ko na lang, baka sakali gusto nyo magpunta sa ibang social media accounts. So ayun, hindi naman talaga tumatawag yung mga pulis na yan para lang singilin kayo sa mga utang ninyo dahil sinasabi nga nila na may court order. Ngayon yung court order, may may tamang proseso rin po yan, may due process talaga yan. Kagaya na sinasabi ko sa inyo ng mga nakaraan na ang court order hindi yan basta-basta nagpapadala ng mga sulat, hindi yan basta-basta nagpapadala ng kung ano-ano summon, unless nakapile na ito talaga sa isang regional trial court, metropolitan trial court, or sa isang municipal trial court. Yun po ang pinaka dyan, papadala po sila ng sulat sa inyo sa mismong address, at hindi yung mga ganyan na tatawagan ka lang, oy, ikaw, janitor, meron ng sa amin dito, meron ng court order, humanda ka na para pag hindi ka nagbayad dito, makukulong ka na. Sabihin sa inyo ng mga pulis na ganyan kuno, mga attorney na ganyan kuno. Pero sabihin natin siyempre, gumagamit sila ng attorney, siguro for legal advice, pero sasabihin na tatakutin ng attorney na ganyan, ikaw janitor, may kaso ka ngayon, makukulong ka na. Ang kaso mo civil case. O di sablay na kagad yung paliwanag ng attorney, nahihinga nila. Kaya doon pala mag-iisip na kayo kung tama ba yung sinasabi sa inyo ng mga OLA agent na meron silang attorney na sasampahan ka ng kaso ng estapa. Lending companies po ang nagpapasampa ng kaso ng civil case sa inyo. Tandaan po ninyo yan. Kapag civil case, wala po yung kulong.
Wala po yan kahit anong criminal record na maibibigay sa inyo. Hindi papasok sa swindling, hindi papasok sa estafa. Lalo naman kung kayo gumagamit naman ng mga tamang dokumento, tamang impormasyon, tamang IDs, at wala naman kayong panlililang sa simula nang umutang kayo sa mga online lending na yan. Tandaan niyo yan mga kadyani ha. Mas magiging maganda kung lagi nyo isi-save talaga yung mga ganitong klase ng mga text sa inyo. Tapos alamin nyo nga, kasi ang hirap din na marami kayong ola. Sigurado naman nakapatong-patong na kayo. Pero that doesn't mean na dapat i-sketchopera nyo yung mga ganito. Ngayon, pag nakakaranas nga kayo, katulad yan, tumatawag po ba ang police na Camp Karingal? Siguro try to contact the camp. Kung ganyan, kung punta kayo siguro sa ganyan, tapos punta kayo siguro sa anti-cybercrime kasi nasa text eh. Pasok naman siguro sa ano yan, cybercrime. Kasi cyber communications naman yung ginagamit nila. Try nyo kumontak sa kanila, pumunta para magtanong kung totoo bang ginagawa ba nila yan o hindi. Para magkaroon kayo ng tamang lugar na tamang tao na sasagot sa inyo ng tamang sagot. Dahil kung sa kanila magagaling nga, sasabihin lang, hindi po kami tumatawag sa mga ganyan. Meron pa nga akong naging video na kinuha niya yung pangalan ng pulis na nagsabi na tiga Camp Bagong Diwa daw siya. Then kumontak si victim doon sa Camp Bagong Diwa, tinanong kung meron ba silang ganitong klase ng pangalan at sa ganong klase ng rango. And then sabi naman po ng Camp Bagong Diwa sa kanila is wala po kaming ganyang klase ng ng pangalan dito. Hindi po nag-i-exist sa ganitong namin sa kampo namin, sa ahensya namin. Wala po. Hindi napatunayan po ngayon nung ola victim na peke yung mga pinapadala sa kanyang mensahe para na sila singilin. Tandaan nyo ha, huwag kayong papadala, huwag kayong nagpapatalo, huwag kayong nagpapa-stress, huwag kayong nagpapa-distress sa mga harassments, sa mga kung ano sinasabi nila mo, papapulis ka, papakorte ka, sasapahan ka ng kaso. Unang-una, tandaan nyo mga kadyani, pagka sinampahan kayo ng kaso, mas maganda talaga yan. Mas okay na umabot sa korte kesa ganyan ginagawa sa inyo. Kasi kung harassments, mas ma-stress kayo eh. Mas maganda mag-usap ng legal sa korte kesa sa kung saan-saan kayo mag-uusap. Sa barangay, okay rin naman. Kasi ang problema, hindi naman pumupunta yung mga nangaharas eh. Si DJ na pupunta yan sa bahay. Pero, di ko sure kung makikipag-usap sila sa barangay o kung haharap din sila roon. Kasi kailangan mo ng proper documents din ng agent ng DJ di ba? Para malaman mo kung legit ba yung agent niyan o agent na wala na at ginagamit nila yung pagiging agent nila ng Digito. Ingat kayo sa mga ganon. Agent ng home credit, papanggap nila. Ingat kayo sa mga ganong klase ng mga agent. And then, excuse me, kakasabi ko sa inyo, huwag kayong nagpapadala sa mga ganyang klase ng mga text messages dahil wala po yung katotohanan na may court order. Hindi sila tatawag. Never tatawag yung mga yan. Ang tanging gagawin lamang po ng korte ay magpadala sa inyo ng personal na sulat galing sa postal office, papadala sa kartero o kaya sa messenger mismo ng isang regional trial court at hindi na kung kani-kanino lang ng mga tao o kaya ay kasi sabihin mo official siya, hindi siya pwedeng umawak no kasi korte may dahil ibang usapan po ang civil case. Korte po nagdesisyon yan kung paano kayo makakapagkaroon ng legal settlement dyan sa mga utang ninyo. Okay po, sana po naintindihan. Ito po ang inyong lingkod ka, Johnny ng Johnny Tor TV. At ito ang Johnny Depp. Usapang utang, usapang ola.